last episode sinabi natin congratulations at pinapupurihan natin ang kasipagan ni Papa Gerald Anderson sa pagpopromote ng kanyang bagong series. Nakalimutan nga namin banggitin doon na napanood pa rin namin siya sa PGT, Pilipinas Got Talent. Nag-show din siya ng Grand Finals. But anyway, this time kasi, ang papupurihan na naman natin at papalakpakan syempre ang ating Papa Echo, Jericho Rosales. Kasi nga kamakailan, talagang nag-viral yung kasi kung si Je ay pinapalakpakan at laging kinikwento ng mga diverse natin sa CMAS Philippines. Ito din si Jericho talaga namang pinapupurihan din ng mga kagayang grupo kasi ang CMAS din po, Confederación Mundial di Subaquatic something basta mga grupo ito ng mga professional divers sa buong mundo. Meron po tayong parang franchise or outlet dito sa Philippines at isa ako sa mga active na, although hindi ako diver, pero pagdating sa mga media related concern, isa po ako sa lagi nilang tinatap or binibigyan ng update. So anyway, gaya nga ni Gerald, si Jericho, ganun din, may ganun din siyang advocacy kasi naglilinis din itong mga kagayang divers namin na CMAS sa mga beaches natin. And nag-viral nga yung kamakailan yung paglahok or pagsali ni Jericho, ni Echo sa paglilinis ng ating mga beaches at ang dami nga nilang mga nakita mga basura doon na nag-viral pa dahil mula sa deodorant, kondom, mga bote, sapatos, tsinelas. talagang na sobra naman talaga kasi alam mo yung pagmamahal mo sa matatawag nating environmentalist yung advocacy na ito ni pagiging environmentalist ang bagong or isa sa mga advocacy ni Echo na ang hilig din sa dagat because of yung sport niyang hobby niya at sport na surfing syempre might as well do something na habang ini-enjoy mo yung sport mo nakakatulong ka sa pagprotekta ng ating kalikasan. At isa nga itong activity na ito na-engage siya at nag-viral dahil nung nakikita nila or pinupulot nila yung mga nasabing mga basura na mga pinaggamitan ng deodorant, condom, etc. Talagang may mga quote si Echo doon pala, si Jericho na sinasabi niya, mabango ang kilikili mo, ang baho naman ng trato mo sa kalikasan, o di kaya ang puti nga ng kilikili mo, ang itim naman ng budi mo sa kalikasan. Ang ganda lang kasi nakikita mo yung pagiging naughty and yet alam mo yung may kunting pitik sa mga taong walang concern or walang masasabi nating basta na lang ginagawang basurahan ang mga lugar gaya ng mga karagatan natin o ating mga beaches doon naghuhukay ng mga nagtatapon ng mga basura nila na for the longest time talaga namang itinuturo na po sa atin sa mga eskwelahan yan at ang inyong lingkod din ay naging volunteer po niya sa Gabay Kalikasan kasama ng Gabay Guro sa PLDT Smart Foundation at marami talaga nagbo-volunteer at itong si Jericho isa sa mga very consistent yan. Consistent in a way na talaga namang wow. Naalala ko tuloy si Leonardo DiCaprio, yung isang sikat na Hollywood star. Wow, Leonardo DiCaprio na talagang nagbibigay pa ng pondo, nagbibigay pa ng donasyong cash, pera, dolyares para alam mo yun sa mga clean drive fund na ginagawa para sa mga beaches, para sa ating mga oceans kasi talagang kahit hindi lang mga beaches, pag pumunta ka sa ocean or lumusang pag makita ng mga divers talaga, nakikita mo yung mga basurang hindi natutunaw gaya ng mga plastic, tapos ultimo yung mga sa mga babies, mga diapers, at mga katulad ng mga basura na nasa ilalim ng dagat na minsan nakakain na ng mga isda. Alam mo yan, sa atin din naman bumabalik. So naalala ko yung mga ganong drive or ganong mga advocacy na tinutulungan ni Leonardo DiCaprio na nakikita ko ngayon kay Jericho Rosales. Kaya naman ang saya-saya siyempre ni Janine kasi parang habang si Jericho ay more of the environment and yung pagiging fitness and buff sa kanyang physicality. Itong si Janine naman kamakailan lang din ay naging endorser din naman ng isang health product or health service. iCare yata yon na talagang sinabi niya dito na masayang-masaya siya kasi parang
happy siya na magkaroon siya ng take note of partner in health. Oh, di ba? Well, syempre, ang partner in health, sasabi yung ini-endorse. But syempre, ang bongga din kasi nung naging launch nitong health service na to, kasi may mga, sa Boracay ba nangyari yun, na merong mga, anong tawag natin doon sa malalaking mga bangka, paraw ba yun? Doon? Yung paraw, tama, paraw nga, oo, tama. Parang maliit yun. Oo, mga paraws nga, oo, yung parang banana boat or something, di ba ganun yun? But anyway, tapos may nakalagay doon ng Janine said yes, something, parang ganon, na syempre inakala lahat ng netizens, especially mga Econin fans na, wow, baka nag-propose na si Jericho, ganyan. But the thing is, yun nga po in connection or in line with her promoting the new health service that is iCare na syempre pa bagay sa kanya na talaga namang ginagawa niya kagaya. Kasi kaya nga nakakaaliw itong tambalang Econin kasi talagang nagle-level. Alam mo yung nagsasabay, nagbabalanse yung mga advocacy nila at saka doon sa mga personal nilang goals sa buhay. Kaya nga naman nung sunod-sunod na naging cover sila ng mga fashion magazine, ng mga top of the line na mga babasahin at naging mukha sila ng sari-saring mga causes o advocacy programs related sa health at saka sa environment. Si Jericho at saka si Janine yun. Kaya palakpakan natin sila mga ka-eco. Saya-saya lang. And eto na nga, kahit pa siguro matatabi nating inamin naman ni Janine na sa mga panayam niya na medyo moving forward pa siya sa mga masasakit at mga mapapait na nararamdaman niya dahil sa pagsunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, na nandiyan sa pagyaw ng kanyang lola Mamita Pilita Corrales, si Ate Guy Nora Honor, tapos ang kanyang tito Ricky Davao. Ang bigat kasi halos magkakasunod yung pag mag-move on ka pa lang doon sa isa, may isa na naman na nangyari. Pero nakakaano nga ang buhay, showbiz, ang buhay in itself kasi kung inyong maalala, sa mismong wake ni Mamita Pilita Corrales, sorry nababanggit ko itong ganitong event ha. Sa mismong wake ni Mamita, talagang parang tinatawag na nagkaroon ng hard launch. Hard launch meaning doon nagkaroon ng pag-amin sina Jericho at saka si Janine na they are really an item at mag-on na silang dalawa. O, yun ang ibig po sabihin namin doon. Kaya nabanggit namin yung wake na yun ni Mamita. And syempre pa bilang sumusuport at sinabi naman ni Jericho na matagal na siyang itinuring na kapamilya nitong mga to. Dahil binabalita natin dito, alam ito ng mga Econ sa mga previous vlogs natin na naging bahagi nga si Econ ng mga family gatherings, especially pag Sunday na nung time na medyo nag-iiba-iba na ng niya si Mamita. Di ba may mga ganung kwento tayo before? Hanggang sa mga panahon na ito na ganun pa rin yung activity nila. May mga Sunday pa rin sila despite the fact na busy itong si Jericho na malapit na daw pong matapos pala yung pagsasapelikula ng binagbibidahan niyang Quezon, The Life Story of Manuel L. Quezon. And mga ganitong activities. So abangan natin ang mga susunod pa ng mga susunod pang update dahil masaya lang tayo dahil tuwan-tuwa ako na mga advocacies, mga personal advocacies nila na may kinalaman sa kanilang mga personal na buhay ay talaga namang nagagawa nila in and out of their showbiz commitments. Ang saya lang kasi mas ilan din sila. Nabanggit ko nga si Gerald Anderson bilang isa doon sa mga na very consistent. Itong si Jericho at saka si Janine ay dalawa rin sa mga kagaya ni Gerald na talaga namang true to their core sa pagpapalaganap ng mga edukasyon, ng mga impormasyon na may kinalaman sa kanilang mga abokasya sa environment man yan o sa kalusugan. O, ang saya-saya lang. At dahil dyan, mga kapamilya o mga kapatid, mga kapuso, mga ka-Marites University, pansamantalang magbababay ang inyong lingkod dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat uli sa mga laging nanonood sa amin at mag-special shoutout ako sa mga kaibigan ko na talagang laging kahit hindi natin tawag doon kulite, talagang naaalala din po tayo na dyan po sila ni Chulenko Michelle, hi, at
A belated happy birthday uli sa iyong anak na si John Lloyd last June 24. Kapangalan pa ni John Lloyd Cruz na nag-birthday din ng June 24, o di ba? Tapos si Marietta Green, si Lolita de Dios Katsuki, si Tetra, sino pa ba? Soki Esteves, sina Lee Reyes, at marami pang iba mga special shoutout natin yan. Siyempre pa mga Econin fans, mga Kim Pao, abangan nyo naman susunod nating episode. May update naman tayo kay Kim at kay Paul Avellino. And mga fans ni Makoy De Leon na talaga naman tuwan-tuwa dahil finally daw makakapagpahinga na ang masamang karakter at nakapag ano tawag doon, na reform ba o tawag doon, na-vindicate yung karakter ng masama na naging mabuti sa ending ng buhay o karakter ni Makoy De Leon na David doon sa Batang Quiapo. Sino pa ba mga nagme-message sa amin? At marami pang iba, mga nagbabasa po sa amin sa Bulgar, sa Hot House, online, pati na rin sa Marites University na yung iba na nagugulat na meron doon pala akong sariling channel, meron po. Maraming salamat po sa inyo. At sa pag-subscribe nyo po, thank you. Yung mga bashers ko dyan, sige lang. Basta ang importante, subscribe kayo, di ba? Masayang buhay po. Ambet Nabos po ulit. Nagpapasalamat.